Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron tayong dalawang tema o aralin sa nating pag-aaralan sa araw na ito. Una po, humihiling po ang atensyon ng bawat isa na huwag sayangin ang panahon ng naglaan tayo ng oras para makarating sa talk na ito na dapat yung mensahe na ipasok natin sa ating mga tainga, pagpanagpuin natin sa ating mga puso at pagnilayan natin ang ating mga pag-iisip upang sa ganun ito ang maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una pong aralin, ayon po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang sa 11. Ngayon po, kung aralin natin, si Apostol Pablo, kapag nagsusulat siya o nagpapaliwanag sa pamamagitan ng kanyang mga sulat, hindi po siya maabot ng sarili nating pag-iisip. Dahil po, sa kalagayan niya na siya isang Pariseo, isang nabuhay sa ilalim ng kautusan. Kumbaga, ang Pariseo kasi ang tawag ng abogado, defender of the law, na dapat tanggol ng kautusan. Ngayon, dahil si Apostol Pablo may sapat na karunungan para yung mga sabi nga sa dito, mga ngaluk-ngaluan ng batas, mga kasukasuan ng mga reglamento na ipinapasunod sa mga tao, kaya kakaiba po siya sa mga nagpapaliwanag tungkol sa ibang Diyos. Kaya nangyari po, ginamit ng Diyos yung karunungan niya. Kumbaga, kumuha siya sa mga hintil, o kumuha ang Diyos sa mga hintil ng isang tagapangaral na malakas ang loob para mangaral naman sa mga hintil. Ito po si Apostol Pablo. Siya ang itinalaga dito. Ngayon, yung sulat niya dito sa Roma, papasahin natin at ipapaliwanag natin ayon sa kalooban ng Espiritu Santo. Ngayon ngay, wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Dito po, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga sarili sa harapan ni Kristo. At ganoon din sa harapan ng Diyos. Siguro naririnig natin na ang kalalagyan ng tao dalawa lang ang destinasyon. Buhay na walang hanggang sa piling ng Diyos o doon sa paghatol sa dagat-dagatang apoy o tinatawag na impyerno. Ngayon, dalawa yung direksyon. Sabi dito, wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Para masiguro natin ang ating sarili na hindi na tayo kasama doon sa mapupunta sa impyerno, kumapit tayo kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, kinakailangan natin ng koneksyon sa Kanya. Paano tayo magkukunik kay Kristo? Hindi lang nakikilala natin siya sa pangalan, hindi lang dahil alam natin ang kanyang mga aral, kundi ang koneksyon natin dapat kasama tayo doon sa pinagbuwisan ng dugo ni Kristo. Nakasama dapat tayo doon sa mga pinatawad natin. Ibig sabihin, ang kamatayan ni Kristo sa cross ay hindi isang kasaysayan lang.
kundi kinakailangan niyang ipadaloy ang kanyang dugo nang sa ganun matubos niya tayo sa mga pagkakasala at ang dugo na ito, dito natin ilalakip yung pananampalataya na dapat kasama tayo doon sa pinagbuwisan niya ng buhay. Yung dugo po kasi ang magkukunik sa atin upang maramdaman natin ang pagpapatawad ng Diyos. Ganun po yun. Kaya sa mga natay Kristo, hindi na natin dapat ikatakot kung mamatay man tayo sapagkat wala na po tayong hatol kung tayo'y natay Kristo Jesus. Kaya sabi nga, sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, kung kayo'y nagsisiasa sa buhay lamang na ito, kayo na ang pinakakahabat-habat. Halimbawa, inilalagay lang natin ang sitwasyon sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating kaalaman, sa sarili nating unawa. Wala pong connection kay Kristo, magiging useless lang lahat. Kahit gabi-gabi tayong nanalangin, gabi-gabi tayong araw-araw tayong nag-aayuno at nagpipinitensya, nagsasakripisyo ng ating buhay, pero walang connection kay Kristo, burado lahat yan. Bakit po? Sa natay Kristo, unang-una, titingnan niya muna ang kanyang sarili. Si Kristo banal. Tayo makasalanan. Hindi natin pwedeng sabihin matuwid na ako. Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Kahit sabihin pa natin nagkakasala tayo araw-araw, tuloy-tuloy po yung pagkakasala. Kaya nga paghingi ng tawad, tuloy-tuloy din. Si Kristo banal, dapat din naman tayong mga pagkabanal. Kasi yun lang po ang pinaka-connection natin kay Kristo para manyatan natin ang ating sarili na kung sakali man umabot na ang pagbabalik ng ating dakilang Panginoong Kristo, hindi tayo natatakot kung saan papupunta ang ating kaluluwa. Dahil alam natin, sinecure natin siya, ikunik kay Kristo para hindi na natin maranasan ang paghatol. Kasi po paghatol, hindi mo pa sure kung doon ka sa langit o doon ka sa impyerno. Pero sa natay Kristo, ang nangyayari po niyan, hindi na po natin mararanasan yon na maging alanganin. Kundi sa natay Kristo, doon yan sa langit. Kaya ang magbibigkis po dyan, yung dugo na inalay ni Kristo upang sa ganon magkaroon tayo ng connection sa Kanya at hindi na tayo makaranas ng paghatol. Sabi dito, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Totoo po. Totoo, ang lahat ng laman ay mamamatay. Pero yung ikalawang kamatayan, hindi na po yan mararanasan. Dahil po, nakakulit na tayo kay Kristo. Pinalaya na tayo. Kumbaga, sure na ang ating sarili dahil tayo po mismo ang nakakaalam ng ating sarili. Ngayon, kung halimbawa, sa tingin natin, lahat ng tao mamamatay. Siyempre, mag-aantay pa tayo ng panghuhukom na natin. Timing lang yung hihintay natin. Pero sa natay Kristo Jesus, nag-aabang na lang siya. Sapagkat papunta na siya doon sa buhay. Pero hindi ibig sabihin na namatay tayo, na naging mabuti tayong tao, diretso tayo sa langit. Hindi pa po. Kinakailangan munang matupad na ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng pinapalsaka siya babalik at doon natin mauunawaan na sabay-sabay po tayong mahatulan. Maging nauna man namatay at maging mabuhay. Ganun po yun. Kasi sabi dito, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagkasugo ng Diyos sa kanyang sariling anak ay nag-anyo lamang sa laring at dahil sa kasalanan ay binatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Kaya po, dahil po sa kautusan, kasi po ang kautusan, pundasyon, na kung saan ang mga tao mayroong batayan na kapag sinunod mo,
tapat ka sa Diyos. Kapag may nalabag ka, ang tawag doon, pagsalangsang. Ang pagsalangsang, sa isang salita, ang tawag diyan, kasalanan. Kaya ano ang sinasabi ng ating dakilang Panginoon mula sa kanyang 12 alagad? Follow after me. Sumunod ka sa akin. Ngayon, may mga bagay na pinagdaanan ng ating dakilang Panginoon na hindi natin kayang gawin. Pero dahil nga sinusundan natin siya, kung dumaan man siya sa panlilibak, ang lahat ng sumusunod kay Kristo makakaranas din ng panlilibak. Kung si Kristo'y pinartangan na prinsipe ng mga demonyo, sasabihin din sa atin, may demonyo ka. Dahil nakasunod ka na kay Kristo. Yun ang sinasabi niya, sumunod ka sa akin. Ngayon, dahil nga ang kautusan ay spiritual, ang susunod na sa katawang laman, mahirap kung masunod yun. Pero hindi ibig sabihin, dahil hindi mo nasunod, wala ka ng puwang para ituwid mo ang iyong sarili. Kaya nga, ipinapasunod naman yan ang paghingi ng tawad, pagpapakabanal, paglilinis ng sariling kalooban. Dahil ang kautusan ay nasa espiritu, tayo nasa laman, mahirap gawin yun. Pero dahil sa kalooban ng Diyos, meron tayong patnubay. Espiritu Santo, ito ang nagpupus o nagtutulak sa atin upang sa ganon magawa natin ang ayon sa kalooban ng Diyos. Mabigat man, pero kinakaya natin dahil kasama natin ang Espiritu Santo. Kaya, kung titingnan po natin, ang tao, kinakailangan sumunod sa kautusan. Kapag may paglabag o pagsalangsang, hahantong sa kasalanan. Anong ginagawa sa ilalim ng kautusan? May tinatawag na palatuntunan o kahatulan. Kapag hindi mo nasunod, ang gagawin mo dyan, maghahanap ka ng hayop, na iaalay mo ang dugo ng hayop bilang pantubos para ma-reconcile, para malinisan na muli ang ating mga kasalanan. Pero dahil dito nga, kumbaga, nawala yung kautusan. Dumating ngayon ang ating dakilang Panginoon sa ilalim ng kautusan. Nung siya'y nangangaral ng Ebanghelyo, itinuwid niya ang mga kasulatan, ang mga kautusan. At siya pa ang naunang gumanap ng mga kautusan, kasama na ng hula ng mga propeta patungkol sa kanya. Siya po ang naging good example, mabuting halimbawa ng pagsunod. Kaya, kinakailangan natin sundan naman yung aral ni Kristo dahil yung mga kautusan binago. Nung matapos kasi po yung kautusan kasi connected yan sa pagkasaserdote. Sabi yan, nung palitan ang pagkasaserdote, kinakailangan din naman palitan ang kautusan. Ibig sabihin, kung ang kautusan ng pagkakasala, halimbawa, ang kautusan, may paglabag, nagkakasala, may kahatulan, na kinakailangan mo mag-alay ng dugo, ng hayop, pinalitan na yung pagkasaserdote. Ibig sabihin, hindi na saserdote ang magkaalay ng dugo, kundi ginanap niya ni Kristo ang pagiging dakilang saserdote. Na sa pamamagitan niya mismo, sarili niyang dugo ang ipinadaloy niya para sa katubusan ng lahat ng pagsalangsang ng sangkatauhan. Kaya, nangangahulugan po dito, na palitan na yung pagkasaserdote, kinakailangan naman palitan yung kautusan. Ito na yung kautusan ng pag-ibig at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng bunga ng Espiritu Santo, nandidiyan sa ating kalooban. Ganun na po yung kautusan ngayon. Kaya, kung halimbawa, na kay Kristo Jesus tayo, at nararamdaman natin ang presensya ng Espiritu Santo, hindi na natin dapat itatakot kung mamatay man tayo saan tayo papunta dahil na-secure na natin. Yung Espiritu Santo ang pinakatanda na kasama yung pangalan natin doon sa aklat ng buhay. Kasi po, yan ang pinakapalatanda na pag-aari ka ng Diyos, bibigyan ka ng Espiritu Santo. Pag-aari ka niya, ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Pero
kung hindi natin na-experience ang presensya ng Espiritu Santo, wala pa sa atin si Kristo. Kailangan maramdaman natin ang presensya ng Espiritu Santo. Ganun po yun. Sabi nito, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin. Totoo po. Ang kahilingan ng kautusan, walang iba, sundan siya na hindi makalabag. Na hindi nangagsilakan ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kaya kinakailangan manaig yung pagiging spiritual. Dahil ang kautusan spiritual, ang tao, kung hindi i-convert ang sarili niya para sa spiritual na kalagayan, hindi niyo po masusunod ang kautusan. Kaya mangyayari niya, puro paglabag, hahantong siya sa kahatulan. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman. Totoo po, halimbawa, huwag kang iimbot. Kasama yan sa kautusan. Ngayon, kung ang kautusan ng, halimbawa, ang pag-imbot, i-apply mo, ano man meron, pagtatagumpay ang iyong kapwa, kung ipagpapasalamat mo lang, wala pag-iimbot sa iyong puso. Pero kung ang iisipin mo, dapat meron ka rin, na dapat akin sana yun, inapunta sa kanya, meron ka ng pag-iimbot sa iyong puso. Nagkakasala ka na po yan. Ngayon, halimbawa, may nagtagumpay. Kapitbahay natin, nakapagpatapos ng mga anak. Tapos sa'yo, hindi man lang nagsikap yung mga anak na makatapos. Hindi dapat umira din ang pag-iimbot na kinukumpara mo yung pamilya mo sa pamilya ng kapitbahay mo. Kasi i-real po yun ang pag-iimbot. Pero kung halimbawa, ipagsasadis mo na lang yan, talaga ang buhay na binigay sa mga anak mo, at yung iba nagtatagumpay, tagumpay ngayon. Ipagpasalamat na lang natin sa Diyos. Kasi po, iniingatan natin dyan, yung puso, ang umira dyan, ang pag-iimbot. Kaya mayari po dyan, makakalabag tayo at doon na tayo magkakaroon ng tinatawag na pagkakasala. Sabi dito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Totoo po. Ang kaisipan ng laman, walang iba, kung aralin natin, sa material na kalagayan, sasabihin natin, mamamatay naman lahat. Totoo po, mamamatay naman talaga lahat. Ang tanong, nung binigyan ba tayo ng buhay, kung ang magulang natin, siyam na buwan tayong iningatan sa loob ng kanyang tiyan. Nung malaki ay nung ipanganak at nang magkamalay, iningatan kang hindi madapuan ng langaw at lamok. Inalagaan ng ama at ina dahil sa sakripisyo, tinatawag na pagpupuyak. Tapos nung magkamalay na, tanong tayo ng tanong. Sabi ng magulang natin, makulit. Kasi collecting information yung stage na yun eh. Nag-iipon ka pa ng mga informasyon na nakakalat ko sa paligid mo. Ngayon, nung lumaki na, pinag-aral, tapos dainggan nilang ng barkada, naging sute, kaninong kasalanan? Hindi ba sa sarili na natin dahil mayroon na tayong kamalayan? Kung iisipin lang natin ang sakripisyo ng magulang, siyempre, ang gagawin natin, dapat kalugdan tayo ng ating mga magulang. Bakit napasama tayo? Dahil po, sa sarili nating kagustuhan din. Minsan ayaw nang sumunod sa magulang. Kaya napapaliwara ang buhay. Yan po, isang halimbawa lang yan. Kaya, kung halimbawa, ang iniisip natin, mamamatay naman lahat, ang importante po doon, yung buhay na araw-araw mo din naranas dito sa ibabaw ng sanlibutan, ni minsan ba nakapagsimba tayo? Ni minsan ba nakinig tayo sa Ebanghelyo? Ni minsan ba pinansin natin yung mga nangangaral din sa palengke, sa mga likuang daan? Hindi po pinag-uusapan dito yung sekta o reliyon. Ang pinag-uusapan dito, yung Ebanghelyo, pagninilay-nilayan natin. Sapagkat iyan po ang magkukunik sa atin upang
kung dumaan man tayo sa buhay dito sa ibabaw ng laman, ang importante po yan, dumaan sa buhay natin ang Ibanghilyo at dito tayo nabago at napagsisi ang ating sarili nang sa ganon, kung mamatay man tayo, alam natin na hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos na hindi ko narinig ang Ibanghilyo. Wala nang imposible ngayon. Magpihit ka lang ng telebisyon, may maririnig ka dyan na gagaspe. Sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, maraming Bible verse. Ang mahalaga, nakapagbigay tayo ng oras kahit at least 1 verse per day at nilay-nilayan natin. Napakaganda ng puno. Nasisecure na natin ang ating sariling espiritu. Sabi dito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Totoo po. Ngayon, kung halimbawa, ganito ang programa. Sa oras ng Ibanghilyo, programa yan ng Diyos para may isa gagamitin siyang tao na magbabasa ng banal na kasulatan, mag-i-interpret, mag-i-explain o magpapaliwanag. Sapagkat kung tayo-tayo lang, magbabasa man tayo ng banal na kasulatan, hindi natin nauunawaan. Dahil kung may parang tabi o balakid para hindi natin maunawaan ang Ibanghilyo. Ngayon, kung halimbawa, oras ng Ibanghilyo, against tayo sa Ibanghilyo, kung titignan po natin, ang mayayari po yan, hindi tayo against dun sa nagpapaliwanag, kundi against tayo doon sa programa ng Diyos sa makatuwid, yung Ibanghilyo na dapat sana pinagdinilay-nilayan natin at pinakikinggan. Ang nangyayari po yan, sa halip na pagtuunan natin ng pansin at pakiramdaman at pagnilay-nilayan ng Ibanghilyo, ang isip natin nakatoon ay galit ako sa kanya, hindi akong titinig. Kung tutusin, yan po ay isang pamamaraan para sa tinatawag na paglilinlang. Dinadivert kasi ni Satanas ang atensyon natin para hindi makapokus doon sa pakikinig ng Ibanghilyo. Sabi nito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi nga pasasaklaw sa kapusan ng Diyos at hindi nga maaari. Ibig sabihin, kung hindi na nga nagpapasakop o hindi na pasasaklaw sa Diyos, imposible pa. Ni hindi na maaari. Kahit anong pilit na pagsisiksikan, talagang hindi pwede. Yan ang ibig sabihin nito. Ang nanananga sa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Ibig kong sabihin, kikilalanin natin yung sitwasyon ng ating buhay. Ano pa ba ang mga buhay-buhay na ginagawa? Maka-spiritual o makalaman? Ngayon, ano-ano ang mga buhay sa laman? Sabi dito, at hayag ang mga gawa ng laman. Dapat wala na tayo nito. Sa makatuwid ang mga ito, patiki-apil. Ipagrelasyon sa may asawa. Karamihan. Ibig sabihin, dapat banal na tayo. Kalibugan. Minsan yan, yung intentional. Pagsamba sa Diyos-Diyosa. Pangkukulam. Yung kaalit natin, nakita natin napahamak, sasabihin pa natin, buti nga sa'yo. Nakawit yan ang pangkukulam. Parang gustong-gusto mo pa. Makalaman yan. Ano pa? Mga pagtatamiman. Ito na yung hinakit at sama ng loob. Naglalayo ko sa atin sa Diyos. Ano pa po? Mga pagtatalo, yung hindi pagkakasundo, yung nag-aargumento, mga pagkakaalitan, ito na yung hindi nagtitibuan, hindi nagkakaintindihan. Ano pa po? Mga pagkakampi-kampi, ay ako ika nga, kay Brad Ali, kung nga kay Brad Boy, ay ako kay Brad, ay
Juliet at kay Brad White. Hindi gano'n. Kundi dapat, pagsasama-samahin natin, Diyos dapat ang ano natin, hindi yung mga kasangkapan. O, ano pa? Mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi. Dapat united tayo as one body, isang katawan. Si Kristo yung ulo, dapat connected tayo lahat yan. Mga hidwang pananampalataya. Yung bang okay na sana, maka-spiritual yan, kaso nakabatay na naman tayo sa aral ng tao, mapabaluktot na naman yung ating pananampalataya. Mga kapanaghilian, sa Bicol, pag-uri. Mga paglalasing, kailangan konting alat, pero huwag lang labis. Mga kalayawan, luho, yung sabay sa uso. Pag may cellphone yung iba, mayroong gusto mo, mayroong ka rin. Mga katulad dito, yan po ang mga gawa ng laman. Ang sabi niya dito, ipinagpauna ko nang ipalala sa inyo tulad sa mga pagpalala sa inyo na ang nagsisigawa ng gayong mga bayan ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya po, para malaman natin na dapat maramdaman natin na kinalulugdan tayo ng Diyos, dapat wala lahat tayo doon sa mga nasambit natin. Nasa Galatia 5:19 hanggang 21 po yun. Sabi dito, datapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu. Totoo po. Dapat wala na tayo sa laman. Dapat wala na lahat yun. Nasa Espiritu na tayo. Ano na dapat ang ginagawa natin? Kung gayon, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Mararamdaman po natin yan. Kasi po, ganito po kasi yan. Kahit anong pagsisikap natin, unawain ang isang ebanghelyo, ang isang aral, hindi po natin maabot yan kung walang presensya ng Espiritu ng Diyos o Espiritu Santo. Kasi po, limitado lang yung karunungan natin at unawa. Pero, sa pakunti-kunti na nauunawaan natin ang ebanghelyo, para tayo nag-iimbat, mag-aani tayo sa kapanahonan. Kapag napuno na yan, nasiksik yung utak natin, ang mangyayari po yan, madidevelop siya. Kasi, katulad din tayo sa bata. Ang bata, dadaan muna sa gata, simple sa malambot na pagkain, hanggang sa kung matigas na. Ngayon, minsan, ang ibang milyo matigas, hindi natin maintindihan. Pagsikapan natin, kahit pakunti-kunti, ang mahalaga, maunawahan natin ang ibang milyo. Kaya po, kung aralin natin, sabi dito, at kung si Kristo ay nasa inyo. Halimbawa, sabi nga, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. At ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Marami tayong plano, pero hindi tayo nagtatagumpay. Hanapin muna natin yung presensya ni Kristo sa ating mga puso. Ngayon, kung naroon na, sabi dito, at kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. At ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. At ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ibig sabihin, hindi na yung sarili natin ang nagpapasya kung pupunta ba ako ng templo o hindi. O hindi na conditional. Magiging habit na natin na pinakatautosan sa ating puso na tuwing Sabado, pupunta ka ng templo para makinig ng ibang. Yun po yung na kay Kristo. Kasi po, ang mangyayari po niyan, sinusunod muna siya yung kalooban niya, hindi na yung sariling kalooban. Na kumbaga parang lalabas, conditional. Pupunta pa ako ng templo o hindi. Ibig sabihin, makalaman ka pa. Pero kung nasa maka-spiritual na, wala nang kundi-kondisyon. Gagawin mong habit tuwing Sabado, nasa templo ka para makinig ng ibang. Ngunit kung ang Espiritu niyang bumuhay na maguli kay Kristo ay tumitira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong may katawan, may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira
sa inyo. Kaya, yung Diyos na bubuhay na makulit kay Kristo, mararamdaman natin yung presensya niya. Ang Diyos ay pag-ibig. Kapag marunong na tayong magpairal ng pag-ibig sa kapwa, nandiyan na ang Diyos na nananahan sa buhay natin. Ito yung Diyos na bumuhay na magkulit sa ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Siguro po hanggang dito na lang, patitibagin natin sa oras na ito. Marami pa sana ang mensahe ng pagkakalog, pero limitado lang ang oras natin. Kaya dito po na lang puputuloy ng pangangaral ng Panginoon. Salamat sa Diyos at anuman ang ating kalingan, karaingan, ilapin mo natin ngayon sa Diyos at ipagkatiwala natin sa Kanya. Kung sa ganun, maramdaman natin ang Kanyang kasagutan sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Salamat at mapagpalang umaga sa bawat.